What's up guys? It's been a while since nag-vlog ako at for today's vlog i-document ko yung pagpapatato sa aking bambam. And guys, sorry na tagal tayo mag-upload kasi it's been 7 months no? Since nag-upload tayo. Wala kaming pakialam! Masyadong marami nangyari sa buhay ko this year. Ay, last year pala. Share ko experience ko sa pagpapatato sa aking puwit. Kung ano bang pakiramdam, saan ba yung mga spot na masakit. So ayun guys, start na tayo at pupunta tayo sa tattoo shop doon sa Cubao, sa Stay Good. At ito yung artist ko. Please subscribe and support this channel sa mga trip magpatattoo dyan. Napaka-solid guys. Ito yung mga ibang tattoo. Let's go! Mga guys, sasabihin ko sa inyo mga part na masakit at ano bang dapat tandaan bago magpatattoo, ano yung mga bawal, kaya let's go! So guys, ngayon, kakapitan na ako. Say hi kuya. Tapos ngayon kakapitan na ako ng stencil at kakatapos lang nung isang part. Ito siya papakita ko. Wait lang. As you can see guys, katayang suot na underwear na yun. Kasi sa gabal siya sa gabal sa tats. Kinabitan na ako ng stencils at ito yung mga dapat yung tandaan. Dapat nahugasan nyo yung balat. Kaya naman sa artist kung malikabok yung balat nyo. Second, syempre dapat tuyo yung balat. Paano kakapit yung ink or yung guide ng tattoo kung di tuyo yan. And lastly, dapat ito pinakatatandaan nyo lalo na sa mga mabalbon. Always shape the part na tatatuan o didikitan ng stencil. Kasi sa pagkakalam ko, pag may buhok dyan, yung dadaanan ng ink is matatalbugan or magkakaroon ng blanco yung part na may buhok. Meanwhile, Yung vlog. So guys, sa mga nagtatanong kung masakit ba? Oo. Medyo lang. And for the blood reveal. And guys, ngayon proceed tayo. Kung ano naman yung mga dapat tandaan bago ka magpatato para mabawasan yung sakit. Mga di mo lang naman dapat kalimutan ay dapat ikaw ay busog, hindi ka puyat, o hindi ka pagod. Mga bagay na dapat hindi mo gawin. Dahil kung meron ka sa mga isa sa mga nabanggit, mapapaaga yung tapat mo sa artist. Dahil yun yung mga magpapababa ng pain tolerance mo. Break time! And guys, yung Yossi break or break time is optional lang naman. It's either nasaktan ka na masyado or syempre respect na rin sa artist mo kasi minsan ilang oras na nagtatattoo yan, kailangan niya ng Yossi break or break time. Pero guys, based on my experience, may consequence yung pagbe-break. Bakit ka mo? Kasi sa tagal ng karayom sa balat mo, magnanam na yan kasi nasanay na yung balat mo sa pain, na-tolerate mo na siya. Tapos imagine tinanggal yung karayom, then binalik ulit sa balat mo na sana nagre-recover na sa sakit. Parang sugat lang yan na fresh. Tapos binalikan ulit ng parang nadapa ka, tapos nagkasugat ka, syempre fresh yung sugat, tapos nadapa ka ulit. Ganun yung pakiramdam, yung masakit. Yung sakit simula umpisa bumalik. Ganun lang. So yun na si Kuya. So guys, ano ko ngayon? Break time. Ito na siya. Lining pa lang tayo guys, kaya lining pa lang tayo, kaya ano sasabihin ko? Nanghina kasi ako. So mga nagtatanong kung masakit. Masakit, kaso tolerable naman. Kaso mahina kasi pain tolerance ko, kaya hindi, di ba may part na masakit ko yan, no? Mahina pa yan, ha? Lakas mo ngayon. nice. Oo, kasi ano siya, ito yung pinakamalaking tattoo ngayon. Wala kaming pakialam! Kaya abangan nyo yung susunod na mangyayari. So ngayon break time, we're just waiting for our food. Di pa pwede mag-short kasi tsaka ma-half day. Tsaka mamaya ulit. So ayan. So yun nga guys, sad to say hindi ko na kinaya yung pain at nag-tap out na ako. Kala ko ngayon lang yung huling sakit na mararamdaman ko kasi pahinga na eh. Kaso it's a prank lang pala kasi guys, pag ilinisan na yung ink sa balat nyo, yung pinakamasakit, isa sa pinakamasakit. Pero pag huling pakiramdam na lang naman yun. So ito na nga guys. So yung guys, di ko na kinaya. So ubos na muna yung first session namin. Nililinisan na ni ko yung ano ko. Yung ink para mabos ang grasa. Pet ko.
So kuya, ano naman? Anong paramdam na may tinatato na nakabwisit? Hindi naman nakakabisip. Lakas nga eh. Laki ng tattoo mo. Plastic. So yun guys, pakiramdam ko ang hapdi niya. Kung tutusin sa unang hagod, di may unang tusok na karayon. Ang mararamdaman mo naman kapag yung karayon is nakatusok na. Pero kapag tinatanggal niya na, parang example, ganun yung karayon, pag ginanon na, nawawala naman yung sakit. Kaso nga lang, pag nadadaanan ulit yung skin na, yung part na nadaanan na ng karayon, masakit kasi nga sugat na siya. Tsaka guys, tip lang, kapag nagpapatato kayo, hanggat kaya nyo yung tats, kayanin nyo na lang. Huwag na kayo magpahinga. Kasi pag nagpahinga kayo, tapos binalikan ulit ng karayon yung part na sinugatan na ng tattoo, mas masakit na siya. As in, doble pa sa sakit. Yung sa part naman, sa bad part, pili lang naman yung part na masakit. Ngayon, medyo nasaktan lang talaga ako kasi ito yung mga part na binalikan na yung mga sa linings. Ayan. So yun guys, technique lang para bumaba yung pain tolerance. Wag magpupuyat. Pag magpapatato, bawal mag-inom. Bawal kayo nakainom ng, hindi naman bawal, pwede naman, kaso nga lang, para kayo mahirapan ng artist. Mahirapan yung artist in a way na yung balat mo magdutugo. Siyempre yung ink, pwedeng may tendency na mabura or ma-deform. Ma-deform ba niya? Hindi, mahirap lang ipasok sa balat ko. Ayun. So parang, lalo na pag may na-pain tolerance mo, tapos nakita mo, nagdudugo yung tats mo, hindi yung black yung nakita mo, hindi black ink nakita mo, dugo mo nakita mo, mas nakakatakot ka naman yun. Kaya huwag kayo mag-iinom, tsaka adat nakakain kayo, nakaitas hindi kayo puyat. Ngayon kasi time check, 2:25 na. Yun, medyo inaantok ako kaya bumababa na kaya siguro yung pain tolerance ko din. Kaya yun, babalik kami. Pagtas maglinis, ang puwet ka. So yun, bago ko tapusin, subscribe nyo rin yung vlog ni Kuya, Ever Greatest. Tsaka yung Instagram niya, yung TikTok niya, dyan yung makita yung mga maaangas na tats ni Kuya. Tsaka kung gusto nyo rin magpatato, kung malapit lang kayo sa Cubao, pwede kayo dito. Yes, Or kontakin nyo si Kuya, ito yung FB niya. Lagay ko ba FB mo? Or chat nyo siya sa Instagram. Sa Instagram na lang. Oo, sa IG niya kasi doon siya mas active eh. IG, tapos yung FB page. Tsaka guys, yung quality ng tats ni Kuya napakaangas. Tsaka ang gagang ng kamay ni Kuya. Photoshoot ko, abangan niya yan. Siyempre parang ginagusto ko kayo ma-inspired na wag kayong maano sa mga body shamer ngayon, mga pangit naman. So yun, maging confident lang sa kung anong meron sa'yo. Kasi wala namang pangit. Nasa paningin ng tao yan. So yan guys, dyan ako magtatapos. Bye!